Okay, magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Okay guys, update lang po tayo sa Bagyong Francisco. Ito po ay nasa typhoon category na. Ayan, pakinggan at reaksyonan po natin at ibahagi po natin sa ating mga mamamayang Pilipino. Ito pong balita na ito upang makapaghanda po dito po sa kung sakali lang po ay mapanalantang bagyo. Okay? Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, June 22 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Habang nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Francisco ay mas lumalakas po ito. Ngayon aalamin natin lahat ng mga detalye, patuloy po natin i-monitor, pati na rin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ito sa mga susunod po na mga oras. Titignan din natin kung magiging super typhoon ito. At ngayon po, ay meron tayong panibagong low pressure area na namomonitor. At ito naman po ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ngayon, more on magpo-focus po tayo dito po sa Typhoon Francisco. Pero Okay guys, importante po na mapanood po natin to para malaman po natin kung ano pong mga magiging epekto po nitong bagyo na ito sa atin pong mga lugar. Ayan. Bago po natin simulan, huwag mo nakakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat. Of course, paki-like din po and paki-subscribe din po ng ating small channel. Ayan, maraming salamat po. Kung makikita ho ninyo sa ating monitoring screen, ito po yung Typhoon Francisco. At habang nasa loob po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay mas lumalakas po ito. Tignan natin yung magiging lokasyon nito sa mga susunod po na mga oras. Ngayong araw po ng Lunes. Alas 2 ng madaling araw, ngayong Lunes po ay namataan ito na merong lokasyon po na 825 kilometers east of Northern Luzon. At nagtataglay ng hangin na 130 kilometers per hour, typhoon category, pa-west northwest po ang kilos, sa bilis po na 25 kilometers per hour. At pagdating naman po, mamayang alas 2 ng hapon ngayong Lunes po, ang magiging lokasyon naman po ng Typhoon Francisco, 610 kilometers east of Tugigaraw City, Cagayan. At ang lakas naman ay lalakas sa 150 kilometers per hour, typhoon category, pa-west northwest po ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. So ngayon marami nagtataka kung bakit nga nasa loob na ang bagyong Francisco, hindi ganun kalakas ang epekto nito sa mga lugar po na nalalapitan niya, especially dito po sa parte ng North Luzon, Extreme North Luzon, yung mga area po na yan. So ano nga ba ang pinaka-reason? Kung makikita nyo, yan po yung pinaka-sentro ng bagyo. At kung umiikot sa kanya, yan po ay ang tinatawag natin na spiral clouds ng isang bagyo. At patuloy natin minomonitor yan kasi ang banta ng typhoon ay papunta sa pagiging super typhoon. Pagka-typhoon category ng bagyo, yun po is nasa level 4 na category. Which is, kung makikita nyo naman, wala itong direktang paglandfall sa ating kalupaan. Marami hong mga kababayan natin ang nagsasabi na Kuya Francis, ito bang bagyong Francisco o Typhoon Francisco ay maglalandfall sa ating Philippine landmass or sa kalupaan ng Luzon. Kung makikita nyo, meron yung pag-record ito. Ayan ho, kita naman natin sa ating monitoring screen na hindi ito maglalandfall. Pag naabot na po ng Typhoon Francisco, itong area na yan, pagdating po yan ng alas 2 ngayong Lunes po, at pagdating po ng Tuesday ng alas 2 ng madaling araw, lalapit pa dito sa Extreme Northern Luzon ang proper extension po ng hangin ng bagyong Francisco o Typhoon Francisco. Kaya naman po sa ngayon, kung sinasabi sa inyo, hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na itong bagyong Francisco ay pumalo o umabot po sa pagiging super typhoon category.
Magkaiba kasi ang nangyayari ngayon. Bukod po dito sa Bagyong Francisco, sobrang aktibo na rin po ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Diyan po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Etong habagat ho kasi ay nakakatulong or mas pinapalakas niya pa ang epekto po ng Bagyong Francisco. Kaya hindi ang nangyayari, ang Typhoon Francisco pinapalakas din ang development po ng habagat o southwest monsoon. Pero kung mapapansin nyo, ang malaking bahagi po ng Metro Manila dyan sa may parte ng Central Luzon, North Luzon, hindi pa ganoon masyadong nararamdaman ang epekto po ng Shout out po dyan sa mga taga Central at North Luzon, guys. Mag-iingat po ang lahat. Typhoon Francisco kasi meron po tayong tinatawag na warning lead time. So bago natin alamin yung mga warning lead time, meron kasing mga kategorya ang mga bagyo. At dapat po natin malaman kasi yung mga kababayan natin hindi nila alam na etong Typhoon Francisco malakas ba o mahina. Ganito po ang senaryo natin. Pag sinabi po kasi natin na Typhoon category, yan po merong lakas ng hangin na naglalaro sa 118 hanggang 184 kilometers per hour. At kapag lumakas naman yan sa pagiging super typhoon and hopefully wag naman talaga lumakas, aabot naman ang kanyang hangin sa 185 kilometers per hour pataas. Yun po ang super typhoon category. Kaya nga ang sinasabi ko, kapag ganitong merong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, wala man masyadong pag-uulan, yun ho ang nakakatakot at nakakapangamba. Pero ang sinasabi ko sa inyo, kapag nakahanda at nakaredy tayo, ay kahit umulan ng malakas, hindi tayo masyadong mapiperwisyo o mapipinsala kasi nakahanda po tayo. Ngayon naman, tignan ho natin. Importante kasi natin malaman to, guys, dahil yung bagyo po ngayon ay hindi na po natin parang hindi na po siya katulad ng dati. Paiba-iba po siya ng direksyon. Minsan po sa balita hindi po magla-landfall, pero bigla na lang po nag-landfall yung bagyo. Nababago po yung ating klima kasi, guys. Kaya importante po na mapanood at mapaghandaan po natin ito. Yung magiging lagay ng panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao kasi marami po talagang alam nyo dito sa ating weather channel. Hinihimay-himay po talaga natin yung mga area, yung mga lugar lalo na itong Bagyong Francisco o Typhoon Francisco, patuloy ang sirkulasyon. Huwag kayong mag-alala, by next week, lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon po, ito po, ang magiging lagay naman ng panahon, temperatura muna tayo ngayon. Sa Metro Manila, aabot hanggang sa 34 degrees Celsius ang pinakamainit o pinakamataas na temperatura. Ito naman, ang mga lugar naman na uulanin sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Northern Luzon po, asaan ang heavy rains, possible dahil po sa enhance o mas pinalakas na habagat. Yan din sa Northern Luzon, asahan ang posibleng signal number 1 dahil po sa banta ng trapper extension po ng hangin ng Typhoon Francisco. So kasama sa posibleng itaas na signal number 1 ang portion po ng Cagayan, Babuyan Islands, Batanes. Ngayong umaga po yan ng Lunes. Sa Western Luzon naman po, kasama po sa mga lugar na makakaranas ng sama ng panahon, asahan natin ng mga malalakas ng pag-ulan dahil po sa habagat na pinapalakas ng Typhoon Francisco. Ito po, Bicol Region, scattered rains and thunderstorms ang aasahan dahil sa trap o extension po ng Bagyong Francisco. Calabarzon, Mimaropa, isolated rain showers and thunderstorms ang aasahan. Dahil po yan sa banta din ng mga localized thunderstorms at habagat na pinapalakas ng Bagyong Francisco. Sa Metro Manila, ang tsansa ng mga pagbulan, lalo na po sa bandang hapon, aabot po ng 40%. Asahan ng partly cloudy skies with isolated rain showers. So dito naman tayo sa parte po ng Visayas. So ang western section po ng Visayas kasama ho sa mga karanas ng heavy rains dahil po sa enhance o mas pinalakas na habagat. Sa Eastern Visayas naman, asahan po natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap or extension ng hangin ng Typhoon Francisco. Ang trap po, yung tinatawag din natin na buntot,
o extension ng hangin ng bagyo ang makakaapekto. Sa buong Visayas, ito po, partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms din ang mararanasan dahil sa mga local thunderstorms. So dito naman tayo, bandang baba naman tayo sa parte po ng Mindanao. Kasama po ang Caraga, Davao Region, Asano sa mga lugar na yan. Ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap ng Typhoon Francisco. Kasama sa mga apektuhan po ng trap ng bagyo, ang Zamboanga Peninsula, ang BARMM, Sacsayhuaman, Lanao del Norte. Asahan yung mga lugar na yan na merong cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa trap ng extension ng bagyong Francisco at enhance sa bagat. So, the rest naman po ng Mindanao ay isolated rain showers ang asahan lalo na po sa hapon. So, eto bibigyan ko po kayo ng important note para alam natin yung pinaka-condition. So, ang bagyong Francisco o Typhoon Francisco ay meron po huling naman na meron lokasyon na 1,055 kilometers east of Central Luzon na nagtataglay ng hangin na 120 hanggang 140 kilometers per hour. Ang habagat naman ho, maraming nagtataka. Ang habagat po ngayon ay tinatawag natin na enhanced southwest monsoon na magdadala ng mga malalakas na ulan simula po ngayong June 22 sa Northern Luzon, kasama po ang western portion po ng Luzon at Visayas dahil yan sa pagpapalakas po nitong Typhoon Francisco. So sa winds naman at sa karagatan asahan natin ng moderate sea. Yung mga alon po aabot sa 2.5 meters sa eastern seaboard po ng Catanduanes at Davao Oriental. Ang impact naman po ng sama ng panahon, enhance sa bagat, ito pong Typhoon Francisco ay possible na pagpapaha sa mga low-lying areas at lastly po sa mga landslide prone area. Kaya nga po sinasabi ko, kapag meron tayong banta po ng bagyo o typhoon, dahil kung binibigay yung mga paalala, unang-una lang yung sinasabi, maging updated kayo sa ating weather update. Araw-araw po si Kuya Francis nag-update ha. Madaling araw pa lamang, kaya nga po ang sinasabi ko, i-share natin yung update para marami pong makapanood. Sa parte po ng Metro Manila, yung mga low-lying areas dyan sa Visayas area at Mindanao, ay maglinis po ng kapaligiran. Ngayon yung tamang oras na gawin natin na yung mga basura itapon sa mga isang tapunan para hindi po magmulan o hindi rin maging cause ng mga biglaang pagbabaha dahil sa babantang mga pag-ulan. Yung isa paalala ko pa, i-ready po ang mga go bags, mga medical needs, yung mga... Okay guys, yan po yung update ng ating ng bagyo po nga Francisco. Importante po kasi guys na malaman po na mas marami pa po nating kababayan, ito po nga ganitong balita. Importante po na i-like nyo po ito at i-share nyo po itong video na ito para marami pong makapaghanda. Mas maganda nga po lahat po ng ating mga kababayan ay makapaghanda po sa mga ganito po nga kalamidad. Kaya po natin binabalita din po ito, hindi lang po sa politics, balitang pambansa. Katulad po nitong mga kalamidad. Importante po kasi guys na malaman po ng karamihan ito pong ganitong balita. Okay, ayan, maraming salamat po. Mag-iingat po ang lahat. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Bye po.